Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Meron tayong tatalakayin mga kapatid na isang nakilala ng INC News and Updates. Ito po si Mr. Florito Martinez, former Catholic priest. Sabi ng INC News and Updates, ako po ay isang pari, gusto ko pong malaman dito kung ano ang mga aral sa INC. Former Catholic priest. Pinakilala po si Florito na Martinez na isang pari daw. Pero ang totoo nito, hindi po pari si Mr. Florito Martinez. Siya po ay isang lay minister, no? Kita sa mga video, mga picture. Ang kasama niya mga lay minister, ito po. Ito po siya pinakilala nila. So, yung mga lay minister po yan, hindi po yan mga pari. Kita nyo yung kanyang uniform. Lay minister po yan ha, hindi po yan pari. At dito, pinakilala, ako po ay isang pari. Gusto ko pang malaman dito kung ano ang mga aral. Ako po isang pari ha. Pinakilala nilang pari. Pero hindi naman ito pari, no? Lay minister po. Ito po, oh. Kitang-kita po, lay minister po siya. Hindi po siya pari. Pero pinadamit siya na pari, no? Ang galing talaga, oh. Pinadamit siya ng damit pari. So mag-ingat po kayo, ha? Na kapatid, ha? At sana po ay hindi tayo maniwala sa mga cosplay. Sabi ni Brother Homespree Benya, sabi niya dito, at hito na naman ang cosplay nila na pari raw. Yun pala, isang lay minister. So mag-ingat po kayo ha. So sinagot lang natin ito dahil marami po ang baka maraming maniwala, no? Nandyan po ito sa INC News, no? Sa mga kapatid, INC News and Update. Ang dami pala ng na INC News. Tingnan ko muna ha. Quick clap lang po tayo mga kapatid. Ang dami, almost 1 million yung kita ninyo. I-play lang natin. Pare, gusto ko po malaman ang dito, kung anong mga aral sa INC. Sabi ko naman, kung ano yung ginagawa ko, dapat ganun din ang gawin mo. Mag-sorry ka sa iglesia kung ano ba talaga ang aral ng INC. Tamang aral yung kanila. Dito na maganda, puro sa Bible. Pinasya ko talaga sa sarili ko na subukan ko nga, manghingi ako ng pasugo. Tapos sabi ko, lumapit ako doon, kay Ka-Bloody, yung mama niya, sinabihin ko, pwede bang makahingi ng ng pasugo? Oo, isa nga ako pare, pero gusto ko yung pasugo. Binigyan ako ng 3 pirasong pasugo. Tapos doon pag uwi ko sa bahay, binasa-basa ko yung Tapos, nagpasya na ako na, pwede ba ako makapakinig? Pumunta pa talaga ako dito nagpakilala talaga ako na ako po isang pare. Gusto ko po malaman ang dito, kung anong mga aral sa INC. Nagpapadoktrina. Sabi ko,
Pwede bang ano ako, yung doktrinahan ako para gusto kong malaman kung ano talaga yung aaral. So, nilabas na niyan sila sa ano ha. Pero, nilabas nila ito sa kanilang sa kanilang news sa mga INC. Pero ang totoo, minister lang pala ito. So, pinakita ko na sa inyo ha, yung mga picture. Pinakita ko na sa inyo yung mga picture. Minister lang pala. So, mag-ingat po tayo ha. Wag, kita ninyo yung kanyang picture oh. Minister lang. Hindi pare. So, ano pa? Yung ito. Ay, grabe ha. Minister lang. Hindi pare. Pero ngayon, nagdamit pare na siya oh. So, hindi din sinabi dito ng saang parokya siya. So, mag-ingat po ha. Mag-ingat po talaga. Dahil nagpakilala pa siya ng pare oh. Hindi pala ito pare. Lay minister lang pala. Okay? So, wag magpa wag magpa pare daw siya. Pero hindi sinabi kung taga saan. Okay? Okay. So, God bless po Salamat na lang tayo sa mga nanood natin. Si Ibyang Byron, salamat po. Uy, wow, nagpadala ng 1,000 stars. Di na pare, Father, ilan na. No? Si Leah, sabi niya, may gabi, Father Darwin. God bless God bless. So, ngayon mga kapatid, magpakumpisal tayo exactly 8. But, quick live lang po tayo. So, ngayon, punta muna tayo sa Catechism of the Catholic Church. Ano ba itong mga spiritual benefits? Spiritual benefits on the sacrament of confession. So, unang-una mga kapatid, ito, acts of penitence. Pinaka-importante po ito, no? Unang-una, ang sacrament are instituted CCC 1446. Christ instituted the sacrament of penance for all sinful members of His church, especially those who have fallen into grave sin after baptism. The sacrament offers a new opportunity to convert and to gain the grace of justification. So, acts of the penitent, sa mga gustong mangumpisal, una, contrition. Ito yung pinaka-importante, contrition. A sincere sorrow for having sinned, coupled with the resolution not to sin again. Ito po yung contrition. Ito yung dapat gawin ng mga mangungumpisal. Contrition. A sincere sorrow for having sinned, coupled with a resolution not to sin again. Pangalawa, confession. I-confess mo talaga. The act of disclosing one's sins to a priest. This acknowledgement frees individuals and facilities reconciliation with others. So, i-confess mo yung mga kasalanan mo. Pangatlo, satisfaction, performing acts of penance to make amends for the sins committed. Satisfaction is para gawin natin ang dapat. Mag-repair tayo sa damage na nagawa natin. Okay? Ang role ng pari nito, 2 minutes na lang. Role ng pari, in the sacrament, the priest acts in the person of Christ
with his authority to listen, offer guidance, assign a suitable penance, and then pronounce absolution. Una, the church, listening, the penitent, and then guidance, and then give penance. Pang-apat is to pronounce absolution. Pinatawad na lahat ng kasalanan mo. This practice is rooted in Jesus granting the power to forgive sins to his apostles, as depicted in John chapter 20 verses 22 to 23. Take note, i-discuss natin itong seal of confession. So, discuss na natin ito. Mamaya na lang dahil pupunta na ako sa So, ang role ng pare, siya yung in persona Christi. He will listen, no? Nakaabot din ako sa live si Oli Bugtong. He will listen to the penitent. Pangalawa, offer guidance. Pangatlo, give penance. Panglima, pronounce the absolution. Biblical po ba yan? Biblical ang pagpatawad ng kasalanan. Ministry of Reconciliation. John chapter 20 verses 23 to 22 to 23. Si Angela Salem watching from Cebu. Maayong gabi, Father D. Maayong gabi pod. Si Ami Dakuba na Elga. Good evening, Father, watching from. So, mamaya isi-share ko matapos ang confession ko mamaya. I-share ko itong seal of confession. Okay? Para marami tayong matutunan at hindi na tayo matatakot sa pag-confess sa lahat ng mga kasalanan natin dahil hindi na tayo nahihiya sa gawa natin ng kasalanan, pero mahihiya tayo mangumpisal. So, every time magkasala tayo, kinuha ng demonyo yung hiya natin. So, wala na tayong hiya. Kailan ibabalik ng demonyo yung hiya? Kapag punta ka sa pari, hindi mo i-confess lahat po ng mga kasalanan mo. So, pasalamat tayo kay Cubs Zan. Mayong gabi, nanood sa atin. San Carlos Negros Oriental. Si Rose Balonga. Elizabeth Dagundun, always watching, Father. Si Mercedita Adubas. God bless, Father. Si Rose Palatan. Putuy. Idolantes Hiluman. Father, mayong gabi. Si Michelle Van. Si Junjun Sabarli. Si Nahon sa Lanao del Norte, Marading. Sige kaya magpakumpisal na ako. And then, tatapusin natin ito sa isang panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yes, may tigyawat ako sa ilong. Sister Eden Mirantes. Please ask God to forgive me for all my sins and forgive everyone, Father. So, thank you so much, si Sarah Flame of Love. So, dapat talaga mangumpisal tayo, ha? Hindi direct to God. Hindi dadaan tayo sa minister of Christ. Okay? Fighty Maria, Tatak Safety with a humble heart po. God bless. Hello mga kapatid, yan lang tayo natapos sa pagbigay ng sacrament of confession mga kapatid. Quick live lang po tayo. I-share ko po sa inyo itong maganda na katotohanan
Una, itong tinatawag nating Seal of Confession. Dito po ito sa Canon Law 983 paragraph 1 of the Code of Canon Law. The sacramental seal is inviolable. Therefore, it is absolutely forbidden for a confessor to betray in any way a penitent in words or in any manner or for any reason. So, malinaw na malinaw yan ha. Inviolable. It is absolutely forbidden for a confessor to betray in any way a penitent in words or any manner. So, makatras ka sa isang pari na hindi kailanman ipagsabi yung kasalanan natin. The key aspects of the seal of confession include, una, absolute confidentiality. Priests are strictly prohibited from disclosing any information revealed during confession, regardless of the circumstances. This obligation extends beyond verbal disclosure to any form of communication that might betray the penitent. So, malinaw na malinaw ha, absolutely confidentiality. So, hindi po, it is inviolable. No? It is a grave offense of the priest to do that. Pangalawa, binding on all who overhear. Not only the confessor, but also anyone who by any means becomes aware of the contents of a confession is bound by the seal. This include interpreters or individuals who inadvertently overhear a confession. So, yung mga interpreter, example, yung mga pipe na mumpisal sa'yo, no? Mag-sign language sila. No? So, binding on all who overhear the confession. Hindi din sila pwede i-divulge yung confession ng isang tao kung sila yung interpreter. Pangatlo, severe penalties for violation. A priest who directly violates the sacramental seal incurs an automatic latisententia, excommunication, the lifting of which is reserved to the Holy See. This underscores the gravity with which the Church regards any breach of confession confidentiality. So, nakita mga kapatid. So, yan po ang kabanalan sa confession because merong seal of confession mga kapatid. Malinaw na malinaw yan ha sa canon law. Bakit hindi ko nakita yung mga comment niyo dito mga kapatid? Hindi ko nakita yung mga comment niyo. So, the inviolability of the seal is upheld even when it conflicts with civil law requirements. The Church maintains that no law or authority can compel a priest to disclose the contents of a confession, emphasizing the sacred and non-negotiable nature of this confidentiality. This unwavering commitment to the seal of confession reflects the Church's dedication to safeguarding the penitent's trust and the sacrament's sanctity. Yun po ang kabanalan ng seal of confession, mga kapatid. Yun lang sa muna mga kapatid ha, ang isi-share ko sa gabing ito bago tayo matulog. And then tingnan ko muna yung comment ninyo. Ilang comment lang mabasahin natin. Hindi ko nakita yung mga comment ninyo ngayon. Okay, Striver Crystal attached, no? Si Gaan Kaayo sa Dunggan, salamat Lord, no? Si Kababaros Doran Shirel, si Arlene Padida Tonite, si Sheila, Cyber Crystal, no? Salamat sa mga Sheila Love, no? Napadala ng 200 stars. Cyber Star, 200 stars. So, yan lang sa po muna ha. At sana po ay nakapagdasal po kayo ng rosary.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless.